Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa pula talagang tinamaan si Daniel ng mga binitawang salita ni Kara. Kaya sa halip na kausapin ito ay nanahimik na lamang siya sa pwesto at nagmaneho. Malapit nang lumubog ang araw nang makarating sila sa bahay. Naunang lumabas sa sasakyan si Kara habang nakasunod si Daniel. Si Melba na nasa sala kasama ang nani ay napalingon. Bahagyang nabigla nang makitang kasama na anak si Daniel. Gusto niyang makitang bata. Paliwanag ni Kara, kahit wala pa naman tinatanong ang ina. Lumapit naman si Daniel upang magbigay galang kay Melba na hisitan pa ng una. Nasa kwarto po si Luisa, gusto niyo pong puntahan sir? Natutulog po siya ngayon. Sad naman ng nani. Tumango lang si Daniel saka sumunod sa nani na patungo sa kwarto ng bata. Pagkaalis ng dalawa ay nilapitan ni Melbang anak. Akala ko'y si Lorin ang kasama mo. Dito ba siya maghahapunan? Uuwi rin kagad siya ma. Tinitigan ng matagal ni Melbang anak saka nagtanong. May nangyari ba? Umiling si Kara pero kalaunan ay kinuwento na rin ang naganap kanina. Sus Mariosep, yung pinsan kamo ni Brenda na kasabayan natin noon sa elevator. May relasyon sila? Ani Melba. Hindi ko po alam. Pero wala na akong pakialam kung ano mga relasyon na meron ng dalawa. Tugon ni Kara at pagkatapos ay nagtungo sa kusina. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas ng kwarto si Daniel na kargang kagigising lang na anak para puntahan si Kara. Pero naabutan niya itong may kausap sa cellphone, nakangiting tumatawa. Naglaho ang tuwa sa mukha ni Daniel habang ito ay pinagmamasdan. Bigla namang napalingon si Kara at mapagtanong na tumingin sa kanya. Lumabi pa ito at nagtanong kung anong sadya pero umiling lang si Daniel. Pakiramdam niya may iba nang nagpapasaya kay Kara at hindi na siya yon. Sinong kausap mo? Hindi napigilang itanong ni Daniel matapos nitong ibaba ang cellphone. Bigla namang naglilikot si Luis at gustong magpabuhat sa ina. Kaya lumapit si Kara para kunin ang bata. Hindi sumagot si Kara at nilagpasan lang ito pero sumunod si Daniel kaya nairita siya. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko, Kara. Hindi ko kailangang sumagot. Hindi ko kailangang ipaalam sa'yo kung sino man ang kausap ko dahil wala ka ng karapatan para magtanong pa. Bigla namang sumulpot si Melba matapos marinig ang boses ng anak. Pakiramdam niya'y mauuwi sa pag-aaway ang dalawa. Kaya bago pa yun mangyari ay mas mainam na naroon na siya, nakahandang umawat. Anong nangyayari? Tanong ni Melba. Wala po ma, si Kara. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Melba sa dalawa saka napabuntong hininga. May bibilhin lang ako sa labas. Ako na pong bibili, presinta ni Kara para makaiwas kay Daniel. Ibinigay niya ang bata sa ina saka lumabas ng bahay. Pero hindi niya akalaing susundan pala siya ni Daniel. Madilim na ng mga oras na yon, walang katao-tao sa lugar. Tanging ilaw lang sa poste ang nagsisilbing liwanag sa paligid dahil wala ang buwan sa langit. Habang naglalakad si Kara ay napuna niyang may sumusunod. Bago pa makalingon ay niyakap niya siya mula sa likod sabay takip sa kanyang bibig. It's me, ani Daniel. Ang kabang naramdaman ni Kara ay biglang naglaho, nagpumiglas siya sa yakap nito. Ano bang ginagawa mo? Namiss lang kita, Kara. Gustong-gusto kitang yakapin simula pa kanina sa may shop pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Pag-amin ni Daniel, bahagyang lumayo si Kara saka dinuro-duro to sa mukha. Ulitin mo pa yun at talagang ipapahuli kita sa police for harassment. Benta ni Kara. Pero hindi natakot si Daniel at mabilis na humakbang palapit para halikan naman ito sa labi. Ngunit bago pa lumapat ang labi niya kay Kara, isang malutong na sampal ang pinadapo nito. Sa lakas ay napailing sa ibang direksyon ang ulo niya. Ang pisngi ay parang tinusok ni 100 karayom sa sobrang hapdi. Hinding-hindi ako papayag na mahawakan mong muli at ayoko na makitang pagmumukha mo kahit na kailan. Akmang lalampasan to ni Kara nang humarang si Daniel. I love you. Mahal kita, Kara. Mahinat puno ng emosyon niyang saad. Biglang sumikip ang dibdib ni Kara sa narinig. Ang salitang ilang beses niyang pinangarap na marinig noon mula kay Daniel ay nasabi na nito. Pero masyado nang huli ang lahat. Mas nasasaktan siya kaysa matuwa. Kung kailan sobrang dami na niyang pinagdaan ng sakit isa kanya maririnig ang salitang yon na hindi niya akalaing maririnig niya pa mula kay Daniel. Kara, please. It's not too late for us.
Oo, nagkamali ako at gusto kong itama lahat kaya. Wala nang dapat pang itama, Daniel, putol ni Kara. Dahil naubos na ako, pagod sa lahat. Kaya kung talagang totoo yung sinasabi mo, na mahal mo ko, pwede bang hayaan mo na lang ako maging masaya nang wala ka? Hayaan mo kong buuin ang sarili ko. Gusto ko ng pahinga at hindi ikaw makakapagbigay nun sa akin. Matapos yung sabihin ay tuluyan na umalis si Kara. Naiwan si Daniel sa daan, nakatulala, hanggang sa unti-unting bumusang ulan. Hinayaan niyang mabasa ang sarili. Ilang minutong ganoon si Daniel hanggang sa napagpasihang umuwi. Malakas pa rin ang buhos ng ulan pagdating sa subdivision. Lalagpasan na dapat niya ang guardhouse nang biglang may tumakbo at humarang sa harap ng kotse. Mabilis na napapreno si Daniel, binusinahan ang taong humarang habang napapamura sa iritasyon. Nagangat naman ito ng tingin at makikitang takot sa muka. Tila umiiyak din ito, ngunit dahil umuulan ay walang kasiguraduhan kung talagang luhang pumapatak sa pisngi. Kayla, sambit ni Daniel sa kaibinabang bintana ng kotse para sigawan ito. What are you doing? Nasisiraan ka na ba ng bait? Muntik na kitang mabunggo. Naglakad naman palapit si Kayla patungo sa pwesto ni Daniel. At gaya na eksena nito sa pastry shop kanina ay muli itong nakiusap na tulungan sina Manuel at Linda. Sakto namang dumating ang security guard na nakakapote para ilayo ang dalaga. Nagsisigaw si Kayla pero hindi na yun pinansin pa ni Daniel. Ang gusto na lamang niyang mangyari magpahinga, magpalipas ng ilang araw at saka muling babalikan si Kara. Dahil naniniwala siyang muli pa silang magkakaayos na dalawa. Mahigit 1 linggo ang lumipas at naging abala si Daniel. Sa araw na yun ay minagaganap na meeting sa kumpanya. Wala si Eunice ng mga sandaling iyon matapos utusan na kontakin si Kara dahil kahapon pa hindi sumasagot sa tawag o nagre-reply sa messages. Ilang minuto pang lumipas habang may nagpe-present sa harap ay tahimik na pumasok si Eunice sa conference room. Otomatikong nabaling ang tingin ni Daniel sa sekretarya. Tahimik man ang pagdating ni Eunice ay mabilis naman ang lakad patungo kay Daniel. Yumukod siya para bulungan ito. Sir, hindi na po makontak ang number ni Ma'am Kara. Kaya inutusan ko ng isang tauhan para puntahan sa bahay nila at ang sabi kahapon pa po umalis. May nakapagsabi ring kapitbahay na sa Cebu na po ang tungo nila. Sa binulong ng sekretarya kagad na patayo sa kinuupuan si Daniel at walang ano-ano'y nilisan ng conference room nang walang pasabi. Nagtungo agad si Daniel sa Cebu para puntahan si Kara ngunit wala siyang naabutan. Bakante ang bagong bahay na itinayo sa lupain nito. Sinubukan niya rin kausapin si Lorin at magtanong kay Peter pero bigo siyang makalakap ng kahit konting impormasyon kung nasaan ang kanyang mag-ina. Kinausap na rin niya si Mrs. Lim pero wala rin itong nalalaman. Pinuntahan na rin niya sa kulungan si Topher para makiusap pero maging ito'y ayaw magsalita. Sa sobrang desperado niyang mahanap ang kanyang mag-ina ay kumuha na siya ng private investigator para alamin kung saang lupalop ng bansa nagpuntang mga to. Halos 1 buwan ang hinintay niya para malaman ang lokasyon ni Kara. Ngunit ang impormasyon na ibinigay sa kanya ng investigator ay mas lalo nakadagdag ng problema sa kanya. Ayon sa investigator ay umalis ng bansa si Kara at nagpunta sa Thailand. Kaya mas lalong nahirapan si Daniel na mahanap ito ngunit hindi siya sumuko. Ipinahanap niya sa mga tauhan ng kanyang mag-ina, maging si Melba na isinama ni Kara sa pag-alis. Buong taon niyang pinapahanap ang mga ito ngunit bigong umuwi ang mga tauhan sa bansa. Hindi po talaga namin mahanap, sir. Sa tingin po namin ay nagpalit ng pangalan si Ma'am Kara. Sad pa ng isa sa mga tauhan. Ang taong ayaw magpakita, mahirap talagang hanapin. Komento pa ni Eunice. Pero huwag kayong mag-alala, sir. Hindi habang buhay na makakapagtago si Ma'am Kara mula sa inyo. Babalik at babalik siya kung saan man siya nararapat, dugtong pa nito. Ang mga salitang binigkas ni Eunice ang pinangahawakan ng pag-asa ni Daniel. Naniniwala siyang magkikita at magkikita silang muli ni Kara. At sa muli nilang paghaharap, hindi na niya hayaang mawala pa ito sa piling niya. 3 taon, ganun na katagal ang lumipas na hindi nakikita ni Daniel ang kanyang mag-ina. Miss na niya si Kara, lalo ng anak, ngunit sa halip na malungkot ay nagpatuloy sa buhay si Daniel kahit pa dumanas siya ng depression. Sa labis na pangungulila sa mag-ina ay mas inabala niya sarili sa trabaho upang hindi maisip ang dalawa. Nagpatayo ng mansyon para kay Kara at bagong negosyo para naman sa anak. Iba't ibang partnership sa loob at labas naman ng bansa. Pinapagod ang sarili para wag lang mangulila. Almost every week ang business trip at sa linggong iyon ay nasa Thailand siya, sa isang high-end restaurant upang makipag-dinner meeting sa investor.
Ngunit hindi niya inaasahan na sa halip na si Mr. Samargo ay ang anak nitong dalagang naghihintay sa pinareserve na table. Sa itsura pa lang ng dalaga, si Giselle ay napansin na ni Daniel na hindi lang simpleng dinner ang mangyayari. Napaka-sexy ng suot nito na parang gusto na niyang hubarin ng coat at ipatong sa balikat nito para lang maitagong halos lantad ng dibdib. At habang palapit pa lang sa table ay ngiti-ngiti na si Giselle. Nang makalapit ay mas lalo pang lumawak ang ngiti nito. Akala ko hindi ka na darating, anito sa mapang-akit na tono ng boses. Tahimik namang naupo si Daniel kaharap ito. Si Mr. Samargo, muling nangiti si Giselle sa mapang-akit na inipit ng ilang takas na buhok sa likod ng tenga. Sudden change of schedule, kaya ako nang pinapunta ni Daddy. Biglang kumunot ang noon ni Daniel saka nagbaba ng tingin sa table nang maramdamang may kung anong sumagi sa binti niya. Dahil sa tablecloth ay hindi niya makumpirma kung ano yon. At nang maulit ang naramdaman ay sa kanya nakumpirmang inaakit siya ni Giselle gamit ang paa nito. "What are you doing?" Nagkunwari namang nabiglang dalaga. "What are you talking about?" Napatimbagang si Daniel. Kung pwede nga lang umalis ay kanina pa dapat siya tumayo. Pero hindi niya yun maaring gawin, isang mahalagang investor si Mr. Samargo at hanggat maaari ay gusto niyang magtagal ang partnership. Kaya nagpigil si Daniel at umorder na lamang ng pagkain. Ganon din ang ginawa ni Giselle. Habang hinihintay ang order ay kinausap ito ni Daniel tungkol sa negosyo na dapat sa ama ni Giselle ipinapaalam. "Pakisabi na lamang kay Mr. Samargo ang napag-usapan natin." Aniya matapos sabihin ng detalye. Napangisi naman si Giselle. "That's it? Wala ka bang ikakwento? I'm a bit curious sa life mo. Kung single ka ba or pambibitin pa niya?" "May asawa ako, tanak." Nagtaas ng kilay si Giselle. "Oh, come on. Alam ng lahat na divorce ka na. Ang gusto ko lang malaman ay kung may idinidate ka bang iba or wala." "Divorce or not, hindi ko kailangang ikwentang personal kong buhay. At para sa akin, asawa ko pa rin siya kahit nahiwalay na kami." Biglang naglahong tuwa sa mukha ni Giselle. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ni Daniel. "Pero divorced na kayo, so why?" Pagpilantik ng kamay bigla niya nasagi isang waiter at natapon ang dala nitong pagkain sa suot niyang skirt. "Idiot!" Singhal ni Giselle saka mabilis na tumayo. "Look what you did! Do you know how expensive this skirt is?" Agad namang humingi ng pasensya ang waiter sa Thai language na hindi nila maintindihan. "No, you have to pay for this." Si Giselle na dinuro-duro na sa balikat ang waiter. Umingi ang paligid dahil na rin sa mga customer na nakikisyoso sa nangyayaring gulo. Tumayo na si Daniel para awatin ang dalaga, pero nang makita ko sinong babaeng paparating na naka-uniform ay biglang tumigil ang mundo niya. "Kara," nasambit ni Daniel habang nakatitig sa mukha nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Kara na kaagad humingi ng paumanhin kay Giselle matapos magpakilala bilang manager. Tinitigan ni Giselle ang mukha ni Kara dahil tila pamilyar sa kanya. "Are you Pilipina?" Tanong niya pa. "Yes po, ma'am." "Then, pakisabihan yung waiter niyo na bayaran tong skirt na suot ko. Ang mahal-mahal nito tapos tatapunan lang ng pagkain." Reklamo pang muli ni Giselle. "Pasensya na ma'am, pero walang ginawang mali ang kasamahan ko. Kayo po ang nakatabik sa kanya kaya nabitawan niyang hawak na plate. Nakita po yun ng dalawa kong mata at iba pa naming kasamahan." Ani Kara. "What? At talagang sa akin mo pa isisising mali ng waiter? Bakit dahil hindi niyo kayang bayaran tong damit ko?" Akusa ni Giselle. Pasimpleng umiti si Kara na ikinatulala ni Daniel. Alam niyang may kakaiba sa ngiting iyon. "May CCTV po kami dito at kung mapatunay nagkamaling ang waiter namin, ako mismo magbabayad ng damit ninyo. Pero kung hindi gusto kong humingi kayo ng sorry sa pagsasabi na hindi maganda sa waiter, maging sa pang-istorbo sa iba pang customer." Natigilan si Giselle. Noon ka na magsasorry siya sa mga nasabi sa waiter. Kaya kagad siyang humingi ng tulong kay Daniel pero hindi siya nito pinansin. "Nandito ka lang ba the whole time?" Tanong ni Daniel kay Kara. Muling ngumiti si Kara sa kabahagyang yumukod bilang senyalis ng pamamaalam. "Maiwan ko na po kayo." Aniya. Pagkaalis ito'y nagtanong si Giselle. "Do you know her, Daniel?" Nakasunod pa rin ang tingin ni Daniel sa papalayong si Kara sa kangumiti. "She's my wife." Sa halip na magpunta sa staff room ay dumiretso si Kara patungo sa banyo. Mabilis ang lakad hanggang sa tuluyang manlambot ang tuhod at napakapit sa pader. Pagpasok sa loob ay kagad siyang humarap sa sink, sa kabinuksan ng faucet. Gusto lang niyang marinig ang lagaslas ng tubig para okupahin ang isip. Humarap siya sa salamin at pinakatitigan ng sariling refleksyon.
Nananalangin na sana hindi napansin ni Daniel ang kabang nararamdaman. Sa totoo lang ay gusto na talaga niya magtago kanina, taguan ng dating asawa pero hindi naman niya pwedeng pabayaan na lamang ang kasamahan na apihin ng customer, lalo't wala naman tong nagawang mali. Nagugas siya ng kamay at pagkatapos ay 3 beses na huminga ng malalim dahil nasisiguro na muli niyang makakaharap si Daniel sa oras na bumalik siya sa... Bigla siyang napalingon sa pintuan nang makita si Daniel mula sa refleksyon ng salamin na nakasandal sa hamba ng bukas na pinto. Ah, anong ginagawa mo dito? Ladies room ito. Aniya na bahagya pang napapikit matapos mautal. Matagal ka nang nagtatrabaho dito? Ani Daniel. Tumango lang si Cara bilang sagot at baka mautal na naman. Gusto niyang tingnan si Daniel para malaman kung anong ekspresyon ang ipinapakita nito. Kung iritado, galit o kung ano pa mang reaksyon na hindi kaaya-ayang tingnan. Ngunit hindi niya magawang tumingin dahil titig na titig ito sa kanya. Bakit bigla ka nawala at naglahong parang bula? Si Luisa, kamusta ng anak natin? Ayos lang siya, nasa tinutuluyan kong apartment. Ani Cara na hindi sinagot ang unang tanong. Gusto niyang lumabas pero nakaharang si Daniel. Kabado siyang baka may bigla itong gawin sa kanya dahil kung siyang nasa katayuan nito, paniguradong magwawala siya matapos ang 3 taong hindi pagkikita. Pero naglakas loob pa rin siya at tumakbang palapit. Excuse, dadaan ako. Kumibot ang 1 kilo ni Daniel at nanatili sa pwesto. Wala tong balak paalisin. Hindi nga nakita na muli silang dalawa sa loob ng ilang taon. Kamusta ka ngayon? May iba ka na bang karelasyon? Ani Daniel, nagbaba ng tingin si Cara saka umiling. Sa tugon nito ay bigla na lamang naikuyom ni Daniel ang sariling kamay. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa tuwa. Simula kanina hindi na niya maintindihan ang sarili. Galit dapat siya. Yun ang natural na reaksyon sa ganoong sitwasyon. Pero hindi. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya kahit na pinagmasdan lang si Cara. Natutuwa rin siya at nagpipigil ng ngiti simula pa kanina matapos tong sundan. Para siyang nasisiraan ng bait. Hindi normal ang nararamdaman niya ngayon. Hindi mo pa bababalikan ng girlfriend mo. Baka kanina pa siya naghihintay sa'yo. Ani Cara, hindi ko siya girlfriend at wala kaming relasyon. Anak siya ng investor na dapat kamitin ko ngayon kaso hindi sumipot. Paliwanag ni Daniel na binigyan ng ng daan para makalabas ng banyo. Okay, sige at kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Komento ni Cara. Hinayaan naman ito ni Daniel na makaalis sa binalikan ang table. Pero wala na doon si Giselle. Hindi na rin naman siya nag-abala pang alalahanin kung bakit at kinain na lamang ang in-order na pagkain. Matapos ay kaagad nagbayad pero hindi pa siya umalis sa lugar na natili siya hanggang sa sinabihan ng waiter na malapit nang magsara ang restaurant. Doon lang tumayo si Daniel at lumabas. Dumiretso siya sa inarkilang sasakyan at nag-abang. Ilang minuto ang hinintay niya pero wala pa ring Cara na lumalabas. Nagsisimula na siyang mag-isip ng kung ano-ano na baka tinakasan siya nito hanggang sa may lumabas na ilang katao mula sa restaurant at isa yon ay ang waiter kanina nakatikim na masasakit na salita mula kay Giselle. Maya-maya pa may lumabas na mulit si Cara na yon na inilalak ang pinto ng restaurant hanggang sa pumatak ang ulan, sunod-sunod at tuluyan na ngang bumuhos ang malakas. Kaya hindi na nakaalis si Cara at ilang sandaling naghintay na tumila ang ulan. Walang ka-idea na pinapanood ni Daniel hanggang sa buhayin nito ang makina ng sasakyan. Sakalang napalingon si Cara sa kotse na papalapit sa kanyang pwesto. Mukhang nakalimutan mo magdala ng payong. Gusto mong sumakay at ihatid na kita pa uwi sa tinutuluyan mo? Alok ni Daniel. Matapos ibabang bintana ng sasakyan, humigpit ang hawak ni Cara sa strap na nakasukbit na bag sa kanyang balikat. Salamat na lang pero malapit lang sa kaya ng bus dito, tanggi niya. Natatakot ka ba na may gawin ako? Ani Daniel na tinitigan to ng mabuti. Don't worry, kung may gusto man akong gawin, dapat kanina pa at hindi na pinaabot sa ganitong oras. Kung ayaw mo pa rin na hindi kita pipilitin, pero mukhang walang balak tumigil tong ulan. Ikaw rin, mababasa ka lang. Nagtagalang titig ng dalawa sa isa't isa hanggang sa tuluyang makumbinsi si Cara na sumakay sa kotse. Ilang minuto silang tahimik sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho si Daniel. Kamusta naman ang buhay? Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga kay Luisa habang nagtatrabaho? Maya-maya pa'y tanong ni Daniel. Mahirap pero kinaya ko naman. Pwede ko ba siyang makita ngayon?
Sandaling napasulyap si Kara saka ibinalik ang tingin sa labas. Hindi kanya kilala. Humigpit ang hawak ni Daniel sa manibela. Hindi mo ko pinakilala sa kanya. Hindi ba siya nagtanong o hinahanap man lang ako? May hinahong tanong sa kabila ng narinig. Sorry, yun lang ang nasabi ni Kara. Maya-maya pa nilingon si Daniel at nakitang may hinahon pa rin itong nagmamaneho na hindi niya inaasahan. Buong akala niya sasabog na lang itong bigla sa galit pero hindi. Kaya takang-taka si Kara. Dahil hindi ganong klaseng tao si Daniel. Is it the right way? Natauhan naman si Kara sa mabilis na tumingin sa labas ng sasakyan. Iliko mo na lang dyan, malapit na yung apartment ko dito. Malapit? Kung sa mismong tapat kita ihatid. Umiling si Kara. Hindi niya gustong malaman ito kung saan siya nakatira at baka mambulabog na lang itong bigla sa buhay nilang mag-ina. 3 taon nang nananahimik ang buhay niya at gusto niyang manatiling ganoon. Mabuti na lamang at hindi na nagpumilit si Daniel. Pagkababa sa kotse, nagmaneho rin agad ito paalis at siniguro ni Kara na hindi talaga siya masusundan hanggang sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ay kinuwento niya sa ina ang muli nilang pagkikita ng dating asawa. Nabahala naman ito na baka muling bumalik sa buhay nila. Anong gagawin mo kung muli kang kulitin? Ani Melba? Huwag kayong mag-alala ma. Sigurado ko hindi siya magtatagal dito at babalik din sa Pilipinas. Mahalaga sa kanyang trabaho kaya hindi niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Saka sa tingin ko ay naka-move on na siya. Matapos ang pag-uusap ay nakapagpahinga na sila. Kinabukasan ay walang Daniel na nagpakita sa restaurant hanggang matapos ang buong linggo. Nakakapagtaka pero iniisip na lamang niya na baka bumalik na ito sa Pilipinas at naging abala sa trabaho para pagtuunan pa siya ng pansin. Hanggang sa maipatawag si Kara na nagmamay-ari ng pinagtatrabahuhan para ipaalam, nililipat siya sa ibang branch. Biglaan pero dahil desisyon ng amoy wala na siyang nagawa pa. You know our branch in the Philippines? You're moving there, sabi ng Thai owner.